Mapagpalang araw sa lahat, lalong-lalo na sa makikinig ng kwentong ito. Pagpalain ka sana ng maraming biyaya mula sa ating Panginoon. Ang kwentong ito ay hango sa totoong karanasan ni Antonio, taga Salvacion. Ang ibang mga pangalang ginamit ko ay hindi totoo at pawang katang-isip lamang ito upang mapangalagaan ang pagkakakilanlan ng tunay na may-ari ng kwentong aking ilalahad. Ang binatang si Antonio ay madalas makikita sa tabi ng kalsada. Nagbibinta siya ng tubig na tinatabo pa niya sa bundok ng Tabor upang gawing inumin ng mga taong nauuhaw sa kanilang biyahe. Sa bundok na ito ay mayroong bukal o buhay na tubig na ginawa pa noong 1940s. Itong si Antonio ay ulila na siya sa mga magulang na ayon sa kanyang mga kamag-anakan ay biktima ng sinasabing malupit na usog ng isang taong may itim na karunungan. Ito raw ay kakaibang sakit na ipinapasa ng matanda sa mga taong nauusog nila. Traidor ang ganitong uri ng sakit dahil ang taong dinadapuan nito ay nakakaramdam ng kakaibang paghilap ng tiyan at mas madalas ay nauuwi sa kamatayan. Kapag hindi raw ito naaagapan, ay maaari na ring mang-usog ang taong nakararanas nito. Sinasabing ang epekto raw ng usog sa tao ay magsusuka, magtatae at mahihilo. Ngunit ang sakit ding ito ay may pangontra. Kapag hindi mo raw alam kung sino ang nakakausog sa'yo, ang kailangan mo daw ay pakuluan sa tubig ang iyong huling damit na naisuot na. Sa ganoong paraan ay makukontra ang masamang epekto ng usog. Wala raw itong iniwan sa bagsik ng kulam o sumpa. Si Antonio ang nag-iisang batang magtatabo ng tubig na masipag magtinda sa mga sasakyang namamasada. Sinusuong nito ang ulan at init para lamang kumita sa kakaunting barya. Hanggang isang araw, itong si Antonio ay galing sa pagtitinda nang biglang sumakit ang kanyang tiyan at ang kasunod naman nito ay ang malimit na pagdumi. Nanlalamig din ang kanyang tenga maging ang mga pawis na lumalabas sa kanyang katawan. Hindi niya maintindihan ang sakit na nararamdaman maging ang panginginig ng kanyang kalamnan. Para siyang nalipasan ng gutom sa labis na panghihina. Alam niya sa sariling nauusog siya ng taong pagod at gutom. At dahil sa hindi na niya matiis ang pananakit niyon, inilagan niyang sariling damit na suot-suot niya gamit ang tubig na nagmula sa bukal. Pagkatapos niya itong mailaga, ay ininom niya ang sabaw nito. Parang nagdahilan at agad na kumalma ang kanyang tiyan. Napakabilis ng pagkawala ng sakit ng kanyang tiyan. Bigla ay naglaho ang kanyang panghihina at napalitan ng sigla sa pakiramdam. Nakapagtatakang ang dati niyang nalalabong paningin ay nagbigay linaw sa kanyang mga nakikitang itsura sa buong paligid. Iyon ang natatandaang pangyayari ng batang si Antonio. Halos 2 taon ang lumipas magmula nang mangyari ang kakaibang hatid ng sabaw mula sa nilagan niyang damit. Iyon din na nagtulak sa kanya upang manggamot ng mga taong nauusog. Walang kaalam-alam ang kanyang mga pasyente na ang gamot na kanyang ipinapainom dito ay nanggaling sa nilagang damit na kanyang isinuot noon pang nakalipas na taon. Ito ang tinatawag niyang bertud ng buhay na damit mula sa buhay ring bukal na tubig. Si Antonio ay sumikat bilang isang mahusay na albularyo para sa mga taong nauusog o nababalis kung tawagin sa kabikulan. Ngunit ang lahat pala ay may kapalit bilang isang tagapangalaga ng bertud. Kailangan niyang dasalan iyon ng isang panalangin na siya lang ang lumikha. Isang ritual na kung tawagin niya ay udom. Sa bisa ng kapangyarihan ng pagbibindisyon ng tubig na nanggagaling sa bukal, isinasagawa niya iyon sa pagsapit ng 7 oras ng gabi.
Halos hindi rin makapaniwala si Antonio na kapag sumasapit ang Miyerkules ng pagdadasal niya, ay lalong lumalakas ang bertod sa mga gamot na ibinibigay niya sa mga may sakit sa kanya. Dumarami ang mga taong gustong masaksihan ang kakaiba niyang panggagamot. At kapag hindi niya iyon nadadasalan dahil nakakalimutan niya, ay bumabalik sa kanya ang sakit ng mga taong napapagaling niya. Tumataas ang kanyang lagnat at madalas ay nawawalan siya ng malay at nangihina ang katawan. Kaya magmula na mangyari yon, ay binigyan niya ng sapat na oras at panahong mailalaan niya para sa bisa ng ikatatagal na mga nasabing lunas. Hanggang sa hindi na niya namamalayan na unti-unti na siyang nasisiyahan sa kanyang mga ginagawa. Hanggang isang araw ay nagkaroon ng hindi inaasahang panauhin si Antonio. Isa itong matandang babae na lumapit sa kanya para magpagamot sa kanyang sakit. Ito raw ay nausog ng hindi nakikilalang mangkukulam gamit ang pawis ng isang patay. Halos hindi na ito makalakad. Humahakbang na lang ito gamit ang tungkod na yari sa kahoy. Ayon sa ibang mga taong nakakakilala dito, ang matanda ay wala na raw kamag-anak na pwedeng umalalay dito upang magpagamot. At dahil sa hinangina na ito sa sakit ng tiyan, ipinainom niya rito ang panggamot niya sa mga ganitong uri ng sakit. Wala pa halos 2 minuto ay nawala na ang pananakit nito ng tiyan, maging ang pagsusuka ay naalis din ito. Talagang mabisa ang tinataglay na kagamotang hindi niya sinasadyang matutuklasan. At dahil wala ng mga magulang si Antonio, napalapit ang kanyang kalooban sa matandang si Lola Taring. Dahil sa napagaling niya sa kanyang karamdaman ang matanda, ay hindi na rin ito umalis sa kanyang tabi. Kasama na ni Antonio palagi si Lola Taring. Inampon niya ito at inaring parang isang tunay niyang ina at lola na rin. May mga pagkakataong itinuturo rin niya sa matanda kung papaano dasalan ang kanyang mga gamot o birtud ng buhay na damit. Kahit sa kabila ng pagkaluma ng damit na yon, ay nagagawa pa rin itong inumin ng mga taong desperadong gumaling sa pinagdadaanang labis na pananakit ng kanilang tiyan. Naging mabuti ang pagsasama nilang dalawa ng kanyang Lola Taring. Para na talagang tunay na apo ang tingin ng matanda kay Antonio. At dahil sa husay at kasikatan sa panggagamot ni Antonio, nakarating na ito hanggang sa malalayong lugar. Ito ay nang aksidente niyang mapagaling ang may taning na lalaking dumaranas ng sakit na kanser sa atay. Nakaupo na lamang ito sa wheelchair nang dumating sa kanya ang lalaki, dahil hindi na ito makatayo sa labis na laki ng epekto ng nasabing sakit. Ngunit nang makainom ito ng bertud ng buhay na damit, ay himalang nakatayo ito sa upuang digulong. Doon nila na lamang hindi lang usog o ano pa man ang mga sakit ang kayang gamutin ng kanyang likhang gamot. Dahil sa napatunayan iyon ng biglang pagkakagaling ng taong nagdurusa sa sakit na hindi na nalulunasan. Lalo pang dumarami ang mga taong gustong magpagamot kay Antonio, habang si Lola Taring naman ay may lihim ng ngiting nakatago sa tuwing siya ay nakakapagpagaling ng mga taong may malubhang karamdaman. Hindi niya batid kung ano ang tumatakbo sa isip ng matandang sampid sa kanyang maliit na kubo. Alam ni Antonio at nararamdaman niya na may mali sa pagkatao ng matanda. Nakikita ng lalaki na hindi siya dapat magpakampante sa kakaibang ikinikilos nito sa tuwing may dumarating na pasyente. Hanggang isang araw ay nagulat na lamang si Antonio sa isang malagim na balita ng isang taong magpapagamot din sa kanya. Sinabi nitong noong nakaraang araw daw ay namatay ang lalaking kanyang napagaling noong ito ay umuwi sa sarili nitong tahanan. Hindi sa sakit na kanser ang ikinamatay nito, kung hindi namatay ito sa brutal na paraan. Ayon pa sa nagdala ng balita sa kanya, natagpuan daw ito na wakwak ang tiyan at nakalabas ang mga laman loob at puso nito, ngunit nawawala ang atay. Lahat ng detalye sa biglaang pagkamatay nito ang itinuturong salarin ay kagagawan daw ito ng isang uri ng aswang na kung tawagin sa Kabikulan ay dawak. Kinakain daw nito ang mga lamang loob ng isang tao
na nagkakasakit ng malubhang karamdaman at gumaling sa kanilang sakit. Tumugma iyon sa lalaking naging unang biktima ng aswang na ito at una rin niyang pasyente. Mayroon daw paniniwala ang aswang na dawak na kapag kinain nila ang bahagi ng katawang dinapuan ng sakit ay magsisilbing lakas at dagdag sa kanilang buhay. Nadaragdagan din ang kanilang kapangyarihan upang makihalubilo sa mga taong nais nilang biktimahin. Dahil sa mga nangyari, kukunti na lang ang pumupunta sa bahay ni Antonio para magpagamot. Natakot sila na sa sandaling gumaling sila sa kanilang karamdaman ay sila ang sumunod na mabibiktima ng dawak. 6:00 pa lang ng gabi ay wala na ang pila para sa gamot na ibinibigay ni Antonio. Sarado na rin ang mga bahay, pintuan at bintana dahil natatakot sila sa biglaang pagdating ng aswang na ito. Kaya nagkaroon ng oras si Antonio para ipahinga muna ang kanyang sarili at mayroon pa rin namang mga pailan-ilan na nagpapagamot sa kanya. Hanggang sa pangalawang pagkakataon ay may dumating na isang napakagandang pasyente. May sakit itong nakakahawa at ang sakit nito ay sa baga. Sinabi nito na nagme-maintenance na siya ng gamot para sa nasabing sakit. Ngunit pakiramdam nito ay wala naman daw ipinagbabago ang dulot sa kanya ng kanyang mga gamot. Hanggang sa nabanggit nga raw ng kanyang lola Taring na mahusay nga raw siyang manggamot sa mga pasyenteng may malubhang karamdaman. Kaya ipinainom niya rito ang tubig. Hinintay niya ang pagbabago sa katawan nito at umabot pa nga ng 3 beses na gamutan bago umipikto ang gamot. Nawala ang sakit ng babae at gumanda ang kulay ng balat at nagkaroon ng sigla ang mga mata. Dahil sa mga nangyari, biglang nakaramdam ng labis na tuwa si Antonio at ang ligayang iyon ay nauwi sa pagbalik ng kanyang sigla sa panggagamot. Nawala ang takot sa mga pasyente at muling pumila sa kanyang bertod. Ngunit naulit ang ganoong pangyayari. Natagpuan ng babae sa daan na wala ng buhay at nakaluwa ang mga bituka. Wala na rin ang baga nito na pinagaling ni Antonio sa karamdaman. Umani ng pang-iinsulto at kinakatakutan ang albularyong si Antonio. Masyado siyang nasaktan sa pagkawala ng babae at lalong higit ang pagnanais niyang malaman kung sino ba talaga ang dawak na umuubos sa kanyang mga taong nadudugtungan niya ng buhay at winawakasan naman ng aswang. Ang dating papuri at pagtitiwala ay napalitan ng mga maanghang na salita mula sa mga taong dating naniniwala sa kanyang bertod. Naroon na pinagbibintangan siyang aswang, manguusog at kung ano-ano pang mga paratang na hindi niya halos matanggap. Mayroon pa nga na iilan sa kanila ay inaakusahan siyang gawa-gawa lang daw niya ang sakit at pagkatapos ay kunwaring mapapagaling. Mayroon din na nagbabayad daw siya ng mga tao na handang magpanggap na may sakit at kunwari daw ay gagaling. O di naman kaya pilay na makakalakad. Binabayaran daw niya ang mga ito kapalit ng kasikatan at mga papuri. Ang sakit na mga pinagsasabi ng tao sa kanya ay sobra ring nagpalugmok sa kanyang mabuting hangarin na makatulong sa kapwa. Ang pagtulong na walang kapalit ay sinusuklian ng takot at pagkainsulto sa buong pagkatao ni Antonio. Habang si Lola Taring ay nanatiling nakatira sa bahay niya, kapiling pa rin ang matandang patuloy na nag-aalaga sa kanya. Hindi ito umaalis sa kanyang tabi, kaya nakapagtatakang bigla itong umalis nang hindi man lang nagpapaalam sa kanya. Ilang araw nang nawawala si Lola Taring. Palibas ay mahalaga na rin kay Antonio ang matanda, kaya hinanap niya ito kung saan-saan hanggang sa hindi na nga niya ito matagpuan. Masyado siyang nag-aalala para dito dahil sa edad nito na baka napahamak na ang kanyang Lola Taring. Nakarating pa nga si Antonio sa bundok ng Tabor na matagal nang hindi nasisilayan dahil abala siya sa panggagamot at sinadya niyang mag-imbak ng tubig na tatagal sa loob ng maraming taon. At pagdating nga niya sa bukal ay laking gulat niya nang wala na roon ang balon. Kahit ang dating bakas ng hukay ay wala siyang nakikitang palatandaan na nagkaroon nga ng bukal sa lugar na yon. Saan kaya napunta ang bukal na tubig?
Nakapagtatakang wala na ito dito. Ang mga batong buhay ay nawala na rin. Natira na lamang ang mga damong makahiya na masiglang tumutubo dito. Hindi makapaniwala si Antonio na ubos na ang tubig na naroroon. Tuluyang inihinto na niya ang panggagamot dahil mismong ang kalikasan na ang gumawa ng paraan upang wala ng tao ang gagaling sa kanya at papatayin naman ng aswang. Bagsak ang balikat ni Antonio nang umuwi muli sa kanilang kubo. Katulad ng dati, wala pa rin si Lola Taring. Matagal na itong nawawala, kaya pakiramdam ni Antonio ay muli niyang naranasan kung paano ang mag-isa, ang mawala ng pamilya sa pangalawang pagkakataon. Kaya bigla niyang naalala ang araw na sinasabi ng kanyang ina na ang lahat daw ng pagsubok ay parang usog. Masakit sa tiyan ang pagsubok ng kahirapan. Nakakasuka ang bawat paghihirap mong gustong sukuan, at sa sandaling malunasan ng munting kahinaan, magbibigay ng pag-asa sa mga taong tumayo dahil hindi sila napagod. Ganoon ang nararamdaman ni Antonio nang dahil sa dawak ay tinapos ang kanyang mga nasimulan. Inililigpit ni Antonio ang mga gamit sa panggagamot na nasa lumang aparador ng kanyang ina, at nang matapos na ay isinira na niya ito kasama ng natitirang tubig sa bukal na nakalagay sa tapayan. Malungkot niya iyong pinagmasdan at naluha sa labis na kasawian. Nakalimutan niya kung paano ang ngumiti. Gusto na niyang mahanap ang Lola Taring niya, ngunit saan naman niya ito hahanapin? 1 linggo na itong nawawala at hindi na bumabalik. Mga kababaryo, magtago kayo! Naririto ang aswang! Nagulantang si Antonio nang marinig niya ang sigaw ng isang babae mula sa labas ng kanyang munting bahay. Iyon ang babaeng una niyang napagaling sa sakit na usog. Ito rin ang unang umalipusta sa kanyang pagkatao. Akala ni Antonio, ibang aswang ang tinutukoy ng babaeng yon, ngunit siya pala. Nang makita si Antonio sa bayan, sa palengking pinuntahan niya, ay kinakatakutan na siya at iniiwasan. Wala na ang dating kasikatang halos yakapin siya ng mga taong naniniwalang siya ay mabuting tao. Ngayon ay iba na ang mga tinging ipinupukol sa kanya. Masakit iyon para kay Antonio ang makitang kailangan pa nilang magsara ng pinto para lamang ipakitang natatakot sila sa kanya. Kung minsan, ang mga inang tinatakot ang mga anak, sinasabing naririyan ang aswang noong lumabas siya ng bahay. Hindi niya nakayanan ang mapanakit na titig ng mga tao kung kaya tumakbo siyang pabalik sa kanyang kubo. At dahil masama ang kanyang loob, hindi niya nakita ang mahabang kahoy na nakaharang sa kanyang daraanan. Sumabit ang mga paa ni Antonio at nahulog sa mataas na bangin sa matarik na bundok. Dahil sa lakas ng pagkakampas sa mga batuhan, hindi niya namalayan kung anong lugar ang kanyang nabagsakan. Sa isang maliit na bahay na punong-puno ng mga balat ng hayop at bungo ng tao. Sa dati at lumang bahay ni Lola Taring. Nagulat ang matanda sa biglang pagpatak ng katawan ni Antonio sa harapan ng bahay niya. Hinila ng matanda ang walang malay na binata at marami ang mga sugat na natamo ni Antonio habang may mga luha ang mga mata. Pagkagising ni Antonio ay nasa ibang kwarto na siya. Yari sa kugon ang dingding at maaliwalas ang paligid. May insenso at kamangyan sa kanyang buong paligid. Kahit hindi naman siya isang tunay na albularyo, alam niyang bahay iyon ng isang manggagamot. Ang taong alam ang salitang karunungan na hindi kailangang gumamit ng bertod upang makapagpagaling ng may sakit. Iginala niya ang paningin sa loob ng kanyang silid at natuon ang atensyon ng binata sa mga yabag ng paang papalapit sa pinto ng kwartong yon. Bumukas iyon at hindi niya akalaing si Lola Taring ang makikita niya. Sa unang tingin aakalain mong ibang tao na ito dahil bukod sa maayos na ang kasuotan nito ay may maayos ng aura sa mukha nito. Malinis na itong manamit at malayo sa matandang una niyang nakasama. Mabuti at gising ka na.
Halos 2 araw kang walang malay. Ano ang nangyari? Hinahanap kita, Lola. Nag-alala po ako sa iyo. Bakit umalis po kayo nang hindi nagpapaalam sa akin? Pasensya ka na. Hindi ko matagalan ang makitang unti-unti kang nahihirapan. Ang malamang anumang oras, maaari kang matalo ng iyong damdamin at tuluyan kang maging masama katulad ng mga magulang mo. Napaunat sa kinauupo ang higaan si Antonio nang marinig niya ang huling sinabi nito. Po, kilala niyo po ang aking mga magulang? Tumango lamang ang matanda bilang pagsang-ayon at ikinuwento ang lahat ng nalalaman tungkol sa mga magulang ni Antonio. Sinabi nitong hindi raw totoong namatay sa usog ang kanyang ama't ina. Namatay daw ang mga ito nang dahil sa aswang na dawak. Nakita raw ng mag-asawa kung sino ang aswang, ang mismong ina ng kanyang ama. At dahil gusto raw ng aswang na dawak na ilipat ang mutya ng pagkaaswang nito sa mismong apo, ay mahigpit iyong tinutulan ng mismong ina niya. Dahil sa malapit ng nakatagtang pagsasalin sa sanggol, nagpakamatay ang mag-asawa at nagkunwaring kasama ang kanilang anak sa sunog na nilikha nila. Nagsisisi ang kanyang lola at di umano nagpakalayo-layo na sa maraming tao hanggang tuluyang mawala na ang balita tungkol sa matanda. Ibig pong sabihin, isang dawak ang aking lola? Kung ganun po, kagagawan niya ang mga sunod-sunod na pangbibiktima niya sa mga naging pasyente ko. Pero bakit kaya, Lola Taring? Dahil wala siyang pagpipilian. Iyon ang buhay niya bilang aswang. Ang sama niya. Kung ganoon po, naririto na rin siya at nananamantala ng mga buhay na dinugsungan ng dakilang lumikha. Hinaplos lang ng matanda ang buhok ni Antonio, saka malalim ang iniwang buntong hininga bago ito lumabas ng kanyang silid. Naiwan siyang nag-iisip kung paano iyon nalaman ng kanyang Lola Taring. Sinabi ng matanda na pwede raw siyang tumira doon hanggang kailan niya gustuhin. Ngunit nag-iwan naman ng palaisipan kay Antonio. Ang katotohanan ng akala niya ay walang tirahan ang matanda. Ngunit ngayon ay may sariling bahay pala ito. May nalalaman din ito tungkol sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. At kung iisipin, malalim ang hinalang nasa matanda rin ang kasagutan sa mga tanong niya tungkol sa nakaraan. Nang gabing umalis si Lola Taring, ay lihim itong sinundan ni Antonio. Sinubaybayan niya ang bawat ikinikilos ng matanda at kung saan ito pumupunta. Kaya naman hindi niya inaasahan na makikita niya itong nakatingin sa dati niyang tinutuluyan. Pumasok ito sa silid kung nasaan ang lumang aparador. Dito niya rin itinago ang kanyang mga gamit at kitang-kita niya nang kuhanin iyon ng matanda, saka ininom na halos maubos ang laman niyon. Galit na galit siya sa ginawa ng matanda sa kanyang tinitipid na bertud ng buhay na damit. Pinagnakawan siya nito, ngunit ano ang dahilan at bakit nito inubos ang laman niyon? Sunod itong pumunta sa bundok ng Tabor na kahit madilim ang buong kapaligiran ay walang kasing linaw ang mata nitong nakakita sa dilim. Masigla ang mga hakbang nito na tinungo ang walang lamang balon at doon kitang-kita niya rin nang hawiin ng matanda ang damong makahiya. Natatakluban lang pala ng mga batong puti ang itinagong bukal. At sa pangalawang pagkakataon, marami palang katotohanan ang itinago ng matanda tungkol sa pagkatao nito. Hindi alam ni Antonio kung matutuwa ba siya o matatakot. Nang mula sa ilalim ng tubig ay nakita niyang kinuha ng matanda ang isang bangkay ng babae. Bago pa lamang iyon dahil sariwa pa ang balat at hindi makagalaw mula sa pagkakatayo sa likuran nito. Nang simulang lantakan ng matanda ang tiyan ng babae. Kung hindi siya nagkakamali, ang babaeng ito ang nang-insulto sa kanya kahapon. Ibig sabihin, matagal na siyang sinusundan ni Lola Taring upang malaman kung sino ang isusunod niyang pagagalingin. Winakwak nito ang tiyan at dinilaan ang mga dugong lumalabas doon. Dito nakita ni Antonio ang mahahaba nitong mga kuko
at matatalas na mga ngipin. Tumigil ito sa pagnguya ng laman ng babae, saka pinakiramdaman ang mga kilos niya. Kinabahan naman si Antonio nang tumigil ito sa ginagawa na nakatalikod sa kanya habang inuubos ang natitirang mga laman sa kanyang mga kamay. "Lola Taring, totoo kitang lola. Ikaw ang dawak na pumapatay ng aking mga napagaling. Nakita ko na ang lahat, kaya huwag na kayo magtago pa." Ito ang kapalit ng hindi ko nagawang paglilipat sa iyo ng mutya ko. Habang buhay na akong papatay ng mga tao, ininom ko ang birtud na gawa mo dahil umaasa akong mapapagaling ako ng mga gamot mo. Ngunit nagkamali ako dahil lalo lang akong nagutom sa ginawa ko. Hindi na makapagsalita si Antonio nang matuklasan niya ang pagkatao ng matanda. Ang paghihirap na ginagawa nito para lamang mabuhay. Hindi raw magtatagal ang pambibiktima nito dahil sa sandali raw na mausog ito ng taong nakakita dito ay magdudusa ito sa sakit ng tiyan. Sinigurado nitong ubusin ang kanyang bertod upang hindi siya malunasan sa sandaling dumating ang araw na yon. Tumakbo ang kanyang Lola Taring sa kadiliman ng gabi. Hindi nito alintana ang madawag na daang sumusugat sa manipis nitong balat. Hinabol ni Antonio ang kanyang lola sa kung saan-saan dahil gusto niyang makatulong at maisalba ang buhay nito. Ngunit nabigo siya dahil pinagtulungan na itong patayin ng taong bayan. Pinagsasaksak ng mga sibat hanggang sa mawalan ito ng buhay. Brutal na kamatayan ang naging hatol sa kanyang Lola Taring. Hindi niya magawang malapitan ang matanda sa takot na baka pati siya ay mapagbintangan. Umiiyak siyang nakakubli sa puno habang pinagmamasdan ang nasusunog na katawan ng kanyang lola. Ang matandang napamahal na sa kanya sa maikling panahong nakasama niya ito. At nang bumalik sa kanyang kubo si Antonio, ay kaagad siyang nagtungo sa pinaglalagyan niya ng mga gamit sa panggagamot. Muli niyang binuksan ang aparador na puno ng kanyang kagamitan. Tumambad sa kanyang harapan ang lumang larawan ng kanyang mga magulang. Naroroon si Lola Taring na may magandang ngiti habang karga-karga siya. Bakit nga ba ngayon lang niya pinagkakaabalahang matitigan ang larawan? Idi sana ay may nagawa man lang siyang paraan upang matulungan ang kanyang lola. Hindi na muling bumalik sa panggagamot si Antonio at tagapahid na lamang siya ng laway sa mga taong siya mismo ang nakakausog. Suot-suot ang damit na iniwan sa tapayang puno ng bertud ng buhay na damit at malayang namuhay mag-isa bilang kinakatakutang albularyo sa Salbasyon Munting Lupa.